Sa magandang isla ng Mauritius, si Sarah ay nagkakaroon ng pinakamagandang bakasyon sa kanyang buhay at nagsimulang makipag-date sa kanyang diving instructor na si Jackson, na nagpapakita sa kanya kung ano ang buhay sa labas ng business world. Sa kanyang huling araw, tinitingnan nila ang kanilang mga larawan at hiniling ni Jackson na manatili siya, ngunit hindi magawa ni Sarah dahil mayroon siyang mahalagang trabaho sa London. Dahil ayaw ni Sarah sa Palm, hinihintay niya si Jackson na pumunta sa banyo at umalis nang walang ibang salita, malinaw na masama ang pakiramdam tungkol dito. Kapag bumalik si Jackson, siya ay lubos na nadurog. Makalipas ang isang taon, pinagdadaanan ni Sarah ang kanyang pang-araw-araw na buhay sa London nang makatanggap siya ng mensahe mula sa isang kaibigan sa Mauritius na nagsasabi sa kanya na ikakasal na siya at gusto niyang si Sarah ang kanyang maid of honor. Malinaw na tinatanggap ni Sarah at sa ibang pagkakataon, darating siya sa isla na handang magsaya. Huminto muna siya para bumili ng alak sa bahay ng isang matandang kaibigan at hindi sinasadyang nahabol siya ng aso. Habang umaakyat si Sarah sa bakod, agad na tinawag ng may-ari ang aso pabalik at malugod na tinanggap si Sarah. Matapos punuin ng alak ang kanyang jeep, tinanong niya ito kung nakabisita na ba siya sa certain someone, gayunpaman, nagkunwari si Sarah na hindi niya alam ang sinasabi nito. Pagkatapos, sumama si Sarah sa kanyang mga kaibigan at lumangoy sila sa isang talon na sinundan ng pahinga sa isang bar. Iniisip ng kanyang kaibigan kung sa pagkakataong ito ay mananatili si Sarah, ngunit iginiit ni Sarah ang kanyang trabaho sa London. Sa sandaling iyon, napansin ni Sarah si Jackson sa malapit at itinago ang kanyang mukha habang ipinapaliwanag ng kanyang kaibigan na si Jackson ay may sariling diving school ngayon. Sa gabi, pumunta si Sarah sa isang beach party at natuklasang naroon din si Jackson. Nag-ipon ng kaunting lakas ng loob, pumunta siya sa kanya upang makipag-chat, ngunit ang buong sandali ay tense at awkward. Umalis si Jackson nang may mahinang dahilan tungkol sa trabaho, ngunit sinundan siya ni Sarah at nag-alok na ihatid siya pauwi. Sa una ay nag-aalangan si Jackson, ngunit pagkatapos ay pumayag siya. Mamaya sa kanyang bahay, nagsalo sila ng ilang inumin at binabati siya ni Sarah para sa kanyang paaralan, na inamin ni Jackson na inspirasyon siya ng ambisyon ni Sarah. Sa paglipas ng gabi, nakita ni Sarah at Jackson ang kanilang sarili na nagbabahagi ng maraming matamis na sandali, na naging dahilan upang aminin ni Sarah na namiss niya siya. Gayunpaman, nagalit si Jackson, na ipinaliwanag na hindi niya nakikita ang punto sa pagiging kasama niya kung aalis lang siya muli. Nang sabihin ni Sarah na maaaring sumama si Jackson sa kanya sa London, sinabi niyang hindi siya magiging masaya doon. Nagkaroon ng pagtatalo, para lamang silang maghalikan at magdamag na magkasama. Kinaumagahan, nakatanggap si Sarah ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagsasabing siya ay kalahating oras na late at hindi na sila makapaghintay pa dahil malapit nang umalis ang nag-iisang lancha sa isla na papunta sa wedding site. Dahil ayaw niyang makaligtaan ang kasal, si Sarah ay nagmamadaling lumabas at humingi ng pabor sa kanyang matandang kaibigan na si Freddie, dahil siya ay isang piloto. Maaari niya itong paliparin sa kasal sa kanyang sariling eroplano. Sumama si Jackson sa flight dahil pupunta rin siya sa kasal, pero masama ang loob niya dahil umalis na naman si Sarah nang walang sabi-sabi. Nang makaakyat na sila sa ere, sinabihan ni Freddie si Sarah na umupo sa co-pilot seat para makahabol sila. Sa pag-alala na dati siyang kumukuha ng mga flying class, sinasamantala rin ni Freddie ang ilang bagay tungkol sa eroplano, tulad ng kung paano panatilihing matatag ang eroplano at gamitin ang autopilot. Sa paraang ito ay matutulungan niya siya pagdating ng oras na umalis siya sa kanyang upuan para inumin ang kanyang gamot. Nagbabahagi rin sila ng kaunti tungkol sa estado ng kanilang buhay, at ipinagtapat ni Freddie na nagdadalamati pa rin siya sa kanyang namatay na asawa, kung saan pinapanatili niya ang isang larawan sa eroplano. Biglang umubo si Freddie at sinigawan ni Sarah si Jackson na magdala ng tubig, ngunit wala siyang mahanap. Napagtatanto na inaatake sa puso si Freddie, sinubukan ni Sarah na pakalmayan siya, ngunit nahimatay si Freddie at nahulog sa pamatok, na naging sanhi ng pag-nosedive ng eroplano at nataman ni Jackson ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, lumilipad ang tangke ng oxygen mula sa likuran at tumama sa windshield at control panel, lumapit si Jackson at itinulak si Freddie sa pilot seat habang si Sarah naman ay kinukuha ang pamatok at desperadong sinusubukang alalahanin ang sinabi sa kanya ni Freddie na paakyatin ang eroplano at panatilihin itong matatag sa unahan. Sa kabutihang palad, ang eroplano ay nakakapagpatatag bago ito bumangga sa karagatan. Pagkatapos ay sinubukan ni Jackson na tulungan si Freddie sa CPR, ngunit walang makakatulong sa kanya ngayon, siya ay patay na. Iniisip niya kung kaya bang lumipad ng eroplano si Sarah at inamin niya na 2 taon lang ang natutunan niya, kaya wala siyang magagawa.
Tinatasan niya ang pinsala at nakitang sira ang GPS, kaya sinubukan ng mag-asawa ang kanilang mga telepono, ngunit wala silang signal doon. Susunod na sinubukan nila ang radyo ng ilang beses, ngunit wala silang nakuhang sagot, at kapag sinubukan nila ang autopilot, lumalabas na ito ay nasira din. Ang masaklap pa, kalahati na lang ng tangke ng gasolina ang natitira sa kanila, na maaaring hindi sapat para dalhin sila sa isang lugar na ligtas. Hindi bababa sa gumagana ang compass, kaya gamit ang kanilang mga relo, sinusubukan nilang kalkulahin ang direksyon na kanilang dinadaanan noon at magtakda ng timer kung kailan nila muling iikot ang eroplano. Sa kasamaang palad, isang malaking madilim na bagyo ang biglang lumitaw sa harap nila, at hindi alam ni Sarah kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, may nagngangalang Samuel na dumarating sa radyo. Sinabi sa kanya ni Sarah na lumilipad sila ng eroplano at namatay si Freddy, ngunit nawala ang signal kapag nagsimulang lumalapit ang eroplano sa mga bagyo. Pagkatapos ng ilang segundong static, bumalik si Samuel at sinabing masyadong malaki ang bagyo para lumipad, ngunit bago pa niya sila mabigyan ng ilang tip, nawala na naman ang signal. Pinalitan ni Jackson ng upuan si Sarah para makuha niya ang pilot spot, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin at biglang tumama ang kidlat sa eroplano, na naging dahilan upang manginig ito habang tumatawid ito sa kadiliman. Halos hindi na makontrol, nagpasya si Sarah na susubukan niyang lumipad sa itaas ng bagyo. Hindi pinapansin si Jackson kapag natatakot siya na masyado silang mataas. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nagawa ni Sarah na gabayan ang eroplano sa tamang direksyon at hindi nagtagal ay narating nila ang maaliwalas na kalangitan, nakalulungkot na ang altitude ay nakakasakit din sa kanila. Nagpumiglas si Sarah na makakita ng malinaw at nawala ng malay, ipinadala ang eroplano sa isa pang nosedive sa bagyo. Pagkatapos ay umiikot ang eroplano sa labas ng kontrol at ang madilim na ulap ay hindi hayaan silang makakita ng anuman, ngunit si Sarah ay nagising at hindi tumitigil sa pakikipaglaban sa pamatok. Pagkatapos ng maraming paghihirap, nagawa niyang eye-level muli ang eroplano, para lamang matuklasan na nasira din ang compass. Naalala ni Jackson ang isang proyekto sa paaralan at gumawa ng compass na may karayom at ilang likido, na nagbibigay kay Sarah ng mga direksyon na kailangan niya upang makaiwas ng maayos sa bagyo. Makalipas ang ilang segundo sa wakas ay nakalabas na sila sa bagyo, ngunit ang natitirang gasolina ay napakababa. Naalala ni Sarah ang reservang tangke at agad na lumipat dito, ngunit ang pangalawang tangke ng gasolina ay mabilis na tumaas sa loob lamang ng isang segundo bago ito mabilis na nagsimulang bumaba. Iniisip ni Jackson na maaaring may tumagas sa tangke, na matatagpuan sa mga pakpak ng eroplano, kaya nagpasya siyang makipagsapalaran at lumabas upang ayusin ito pagkatapos itali ang kanyang katawan sa eroplano gamit ang ilang lubad. Hindi gusto ni Sarah ang ideya, ngunit wala siyang pagpipilian kundi manatili sa loob at magpilot habang pinapanood niya ng may takot kung paano umakyat si Jackson sa harapan ng eroplano. Doon niya binuksan ang makina at agad na nagsimulang mag-spray ang gasolina sa kanyang mukha, na nagpapatunay ng pagtagas. Sinusubukan niyang maglagay ng duct tape, at dahil sa bilis at hangin, kailangan niya ng ilang pagsubok bago ito maayos. Sa sandaling ang butas ay natambalan, ang fuel gauge ay nagpapatatag din. Sinubukan ni Jackson na umakyat pabalik sa eroplano ngunit nadulas siya at nahulog, naiwan siyang nakalawit sa ilalim ng pakpak ng eroplano. Isang takot na si Sarah ang gustong tulungan siya, ngunit ang pag-iwas sa pamatok ay nagdulot ng pag-urong ng eroplano. Upang malutas ang problemang ito, kinuha ni Sarah ang seatbelt at inilagay ito sa paligid ng pamatok, na namamahala upang mapanatiling matatag ang eroplano. Pagkatapos ay tumakbo siya kay Jackson at sinabihan itong hawakan ang kanyang kamay, kaya iniunat niya ang kanyang mga daliri para lang mabangga sa gilid ng eroplano. Si Sarah ay gumawa ng karagdagang pagsisikap at nagtagumpay na mahuli siya, hinayla siya sa loob at natuklasan na ang kanyang braso ay nasugatan ng husto sa panahon ng pakikibaka. Upang linisin ang sugat, kinuha ni Sarah ang isa sa mga bote ng alak para sa kasal, at humigop si Jackson bago nila ito ibuhos sa sugat, na medyo nasusunog. Para mawala ang atensyon niya sa sakit, sinabi sa kanya ni Sarah kung paano niya palaging iniisip ang oras nilang magkasama at ginagamit ang pagkakataong ibalik ang braso nito sa pwesto. Pagkatapos ay gumawa siya ng makeshift splint mula sa isang sabaitan at binalot nito ang kanyang braso at mga bendahe habang sinasabi sa kanya kung gaano kahanga-hanga ang pagkabansot na kakalabas niya. Pagkatapos, natuklasan nilang nasa 5% ang fuel gauge, kaya nagpasya silang magpatuloy sa paglipad hanggang sa makakita sila ng lupa. Sa tingin ni Sarah, magandang ideya na pagaanin ang eroplano para mas kaunting gasolina ang gagamitin nito, kaya nagsimula silang magtapon ng mga random na bagay, na tinatakot ang isang ilang tao na may biglaang bagay na umulan.
Gumagana ang ideya at tinutulungan ang fuel gauge na manatiling matatag. Sa sandaling iyon ay nagtanong si Jackson ng isang mahirap na tanong, at alam niyang si Sarah ang ibig niyang sabihin ay dapat din nilang alisin ang katawan ni Freddy. Nakakatakot ang pakiramdam niya, ngunit ipinaalala ni Jackson sa kanya na mas mahalaga ang kanilang kaligtasan. Dahil sa heartbroken, inilagay ni Sarah ang larawan ng asawa sa katawan ni Freddy at itinulak siya palabas ng eroplano, na naglaan ng ilang sandali upang pighatiin ang kanyang pagkamatay. Susunod na gusto ni Sarah na alisin ang alkohol, ngunit itinuro ni Jackson na maaari itong gamitin bilang panggatong dahil naglalaman ito ng ethanol. Napagtanto ni Sarah na isa itong magandang ideya kaya siya ngayon ang gagawa lalo na't nasaktan si Jackson. Dahan-dahan at maingat siyang umakyat sa ibabaw ng eroplano at kumapit sa pakpak, kung saan binubuksan niya ang gasolina balbula ng tangke. Ipinasa ni Jackson ang bote sa kanya, ngunit masyadong malakas ang hangin at lumipad ang bote mula sa kanyang mga kamay. Mabilis na sumubok muli si Jackson at sa pagkakataong ito ay gumagana ito, isa-isang nagbuhos si Sarah ng 3 bote sa balbula. Nang ibibigay na ni Jackson sa kanya ang huli, hindi niya sinasadyang ibinaba ito sa eroplano at wala siyang pagpipilian kundi hilingin sa kanya na bumalik sa loob. Tinubukan ni Sarah na gumalaw ng maingat, ngunit halos mawala ang pagkakahawak niya at nahawakan niya ang tuktok ng bar ng eroplano sa tamang oras. Sa isang mabilis na pagtalon, siya ay dumausda sa eroplano na nakakaramdam ng ginhawa ngunit nagkakaroon din ng maliit na panic attack. Pagkatapos ay inamin ni Jackson na habang ginagawa nila ang bagay na alak, maaaring nakakita siya ng isang isla. Ang pagbabalik ay mapanganib dahil maaari nilang ubusin ang natitirang gasolina sa isang pagkakamali, ngunit nagpasya si Sarah na magtiwala kay Jackson salita. Inikat niya ang eroplano at sinimulan nilang hanapin ang isla na nakita ni Jackson habang patuloy na bumababa ang fuel gauge. Sa kasamaang palad, wala silang nahanap, at sa wakas ay nawalan ng laman ang tangke, na naging sanhi ng pagsara ng eroplano. Ito ay magpapadaos-dos ng ilang sandali, ngunit hindi ito magtatagal. Sa pag-aakalang ito na ang wakas, humihingi ng paumanhin sina Sarah at Jackson sa isa't isa sa pagiging makasarili at hindi nakikinig sa pangangailangan ng isa't isa ng may higit na atensyon. Inamin din ni Sarah na ayaw niya sa Palm dahil gusto niyang manatili ang mga ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Jackson ang isla na nakita niya kanina, ngunit ngayon ay kailangan nilang malaman kung paano ay lapag ang eroplano. Halos hindi alam ni Sarah ang mga pangunahing kaalaman, kaya sinubukan ni Jackson na suportahan siya sa proseso, ngunit ang eroplano ay nagsisimula pa ring bumagsak sa napakabilis na bilis at tumama sa tubig ng medyo magulong. Biglang bumaligtad ang eroplano, nawala ng malay ang mag-asawa. Ang eroplano ay dahan-dahang nagsisimulang lumubog at kalaunan ay lumapag sa gilid ng isang bangin sa ilalim ng dagat sa sahig ng karagatan. Habang nagsisimulang mapuno ng tubig ang eroplano, nagkamalay si Sarah at pilit na sinisikap na magising si Jackson, ngunit hindi nagtagumpay. Hindi nagtagal ay binaha ang buong cockpit at nagpumiglas si Sarah sa pinto ng ilang segundo hanggang sa tuluyang mabuksan ito, agad na lumalangoy palabas upang maabot ang ibabaw. Nang makabalik na siya ng hangin ang kanyang mga baga, sinimulan niyang tawagan si Jackson, ngunit hindi na siya muling lumabas. Sa pagtanggi na sumuko sa kanya, lumangoy si Sarah pabalik at natuklasan na ang eroplano ay malapit ng mahulog sa gilid. Sa kabutihang palad ay lumutang ang katawan ni Jackson at ngayon ay nakahawak sa pakpak, kaya mabilis na kumuha ng life jacket si Sarah, isinuot ito sa kanya, at pinalaki ito bago bumagsak ang eroplano. Nang mawala ang eroplano sa kailaliman, lumangoy si Sarah at dinala si Jackson sa isla, kung saan nagsagawa siya ng CPR hanggang sa magkamalay si Jackson. Tawa ng tawa si Sarah, tapos pareho silang hinimatay sa pagod sa buhangin. Makalipas ang ilang oras, nagising sila nang maramdaman nila ang paglapit ng tubig. Napagtanto ni Jackson na sila ay talagang nasa isang sandbar at ito ay mawawala kasabay ng pagtaas ng tubig. Hindi makapaniwala si Sarah dito at umiiyak sa katotohanang hindi sila ligtas. Sa sandaling ang pag-agos ng tubig, ang mag-asawa ay naiwan na lumulutang sa tubig, at ang kanilang mga paa ay nagiging hindi kapani-pani walang pagod sa pagpapanatili ng kanilang mga katawan at lumalangoy laban sa agos. Nagsimulang umiyak si Sarah nang mapagtanto niyang walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap nila dahil dito pa rin sila mamamatay, at sinamantala ni Jackson ang pagkakataong sabihin sa kanya na mahal niya siya. She returns the words and the two of them kiss, waiting for the worst to happen. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating ang isang rescue boat upang kunin sila. Mayroong ilang mga anino sa ilalim ng tubig na nagpakaba kay Sarah, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa nilang lumangoy at makasakay sa bangka, sa wakas ay nakarating sa kaligtasan.
Hindi naniniwalang sila ay buhay, ang mag-asawa ay sumang-ayon na wala ng anumang problem sa pagitan nila.